So yun, okay, KGX, kung saan lahat, grabe to, no? So ito talagang ano to, no, breaking news to, no? So hindi ko, kasi nagulat lang ako, YouTube ako kanina, nag-upload tayo about dun sa binili nating Cardano, di ba? So bukas ko pa ilalabas yon. Pero ngayon, mga idol, kung mapapansin nyo, no? Ito reaction video lang, mga idol. Ito si Yexel and Mikey, no? Kumbaga involved sila sa 200 million scam, mga idol, no? Sa katunayan, no, kakapanood ko lang ng Rafi Tulfo in action. So, eto 2 days ago, no, and then yung 1 hour ago, kumbaga nilabas nila dito na wala na dito sa Pilipinas yung dalawa, no? Ito yung sinasabi natin, mga idol, na ano no? Too good to be true. Doon sa mga, ang dami niyan eh, 'di ba? Yung nakaraan, yung nag-ano tayo, nag-video tayo, mga lodi, 'di ba? Nag-video na tayo ng nakaraan, pero sinabi ko na sa inyo noon na dapat walang easy money, mga idol. No, easy money. Sa business ganoon din, walang easy money, no? Ang easy money lang yung mga influencer na kumukuha ng mga referral na casino, yan, ganyan, yan, easy money talaga yan. Kumbaga, ang dami niyan, mga lodge, no? Ang dami niyan, mga naglalaro ng casino. Pero ito, mga idol, yung mga ganito, dahil syempre, mga ano tong mga to, mga influencer, talagang papaniwalaan, di ba? And then, pinangakuan sila, yung i-invest nila, minimum of 1 million pesos, tapos tutubo sila sa kada buwan ng 5%, which is 50,000 pesos. Di ba? So kung titingnan mo, too good to be true nga talaga yon. Kumbaga tingnan yung maigi, kumbaga parang hindi nila napaliwanag daw kung saan daw ginagamit yung pera. Pero dito, kapag napapanood nyo yung Rapi Tulfo, ito ay ginagamit sa casino. Kumbaga parang kung alam ng mga investor yan na yung kinuha sa kanilang pera gagamitin sa casino, high risk nga naman talaga yon. Bakit high risk? Sige, subukan yung pumasok sa casino. Tingnan nyo kung ilan ang nananalo doon versus sa natatalo. Di ba? So, katulad din ng iba, katulad din ng mga pinopromote ng mga ibang influencer na minings, di ba? Yung bomba-bomba. So, tingnan nyo yun. Kumbaga, sa 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 mga followers nila, ilan ang nanalo at ilan ang natalo. 'Di ba? Ganun katindi yung risk doon, mga idol. Ganun katindi. Kaya kung ako sa inyo, no, kapag pinangakuan kayo ng ganyan, ng malaki yung balik, no, tandaan nyo, wag negative na agad, X na agad sa inyo yon, mga idol. X na agad sa inyo yon. Kasi bakit X na X? Walang madali, no? Walang madaling pera, no? Walang madaling pera, mga idol, no? Dapat alam niyo yan, mga idol. Dapat alam niyo yan. Katulad niyan, tingnan nyo, ang kakapal, dami, Pero ito, sinabi nila, ano daw to, binigay nila doon sa parang, ewan ko, I think pinaka-boss nila. Pero ang connected doon, sabi nila, is itong babae. Itong pera daw na to, doon daw yan sa office, na kung saan, nagpa-picture lang daw sila dyan. No, kaya lang talaga, tulad lang to ng ano, no, sino ba to? Si Dairy Farmer of America, 'di ba? Ganun din yung sinabi ng babae, no? Sabi nila doon kasi yun ang hikayat 'di ba? Huwag na tayo mag-mention ng pangalan doon, no? Siya yun ang hikayat at ang sabi niya, isa rin daw siyang investor at kumbaga biktima din daw siya, pero hindi ka magiging biktima doon kasi una sa lahat, may commission ka doon 'di ba? Sa sobrang dami mo na invite doon, automatic 'yon, mayaman ka na, no? Mayaman ka na. No, and then naging scam, talagang ikaw yung hahabulin. Katulad dito, sinabi nila, sila din daw yung isang sila din daw ay ano, no, kumbaga parang biktima din. Nako, yan yung sinasabi natin na mahirap paniwalaan, lalo-lalo na ang daming na biktima, no? Sobrang dami. Pag pinanood niyo yung Rapi Tulfo, ayan parang isang barangay sila diyan, may OFW, 'di ba? Ito 'yon, nagkalat talaga ang scam sa Pilipinas, no? Pero syempre, tulad nga ng sinabi ko, mas maganda kung marinig talaga yung totoong panig nila Mikey tsaka ni Yexel, no? Mas maganda, 'di ba?
Kasi lahat naman kumbaga sabi nga natin dito, lahat naman hukuman mismo yung magdidesisyon, mga idol. No, mas maganda humarap sila doon at ipaliwanag nila, tapos dalhin nila yung tao na kung saan, kung sino yung pinaka-boss nila doon, at least yun yung magpapaliwanag. Ayan, no, kawawa to. Lalo na to, itong dalawang to. Yan, dalawang yan. Kung ayan yung mga nanghikayat doon sa mga OFW at doon sa mga ibang Pilipino na minimum 1 million, tangina hirap nun. Sila yung babalikan din dyan, no? Kawawa din sila, mga idol, no? Pero sabi naman nila, makukuha daw yung pera. Kaya lang, ayan, sabi dito, pumunta na ng Japan. Ayun. So, napaka niyan, no? Masakit yan, mga lodi, no? Masakit yan. Kaya ingat lang ka tayo sa susunod, mga idol, no? Ako, ang ginagawa ko lang sa akin, yun, ako, nag-high risk ako. Ang ginagawa ko, kaka-copy trade ako, kumukuha ako dito sa cryptocurrency, punta ako sa copy, pupunta ako sa trade, pupunta ako sa spot trading, tapos bumibili ako ng coin and then ino-hold ko. Yun yung ginagawa ko, mga idol. No, para at least malaki kahit maliit yung chance, at least 'di ba? Hirap ako dito, walang madali din dito, mga idol, no? Walang madali sa crypto. Nag-iipon ako ng coin and then maghihintay ako umangat yung coin, mga lodi, no? So ito yung assets natin, mga idol. Pakita ko sa inyo para may knowledge din kayo, no, sa mga bago nating subscriber. Ito, nagsisimula ako mag-ipon ng ADA, ito yung Cardano, tapos yung Dogecoin, Elon Musk coin. So 20 USDT tsaka 13 USDT pa lang, yung iba $2, ganyan. So mababa lang yung ini-invest ko sa kanila kasi nagbabaka sakali ako na baka lumipad yan soon, di ba? So sana, di ba? So ingat lang kayo sa mga ganon, too good to be true. Di ba? Ang hirap niyan, mga idol, no? So ingat ulit at sana mabalik yung pera ng mga nakuhanan, no? Yun lang naman yun, no? Saludo sa lahat at maraming salamat, no? So sa mga subscribers natin, mga lodi, no, pag nag 4,000 subscribers tayo, alam niyo na, no, paparapol tayo, mga lodi, no? Saludo.